Diyan, sabi diyan ayon sa Acts 20 verse 7, Sunday ba ang pangilin na kapalit ng Sabbath? With question and answer mga kapatid. Meron po kasi mga nagpadala ng question sa atin. So ang Gawa 27 mga kapatid o Gawa Kapitulo 20, ang versikulo 7 ay karaniwang ginagamit ng atin pong mga kaibayo sa pananampalataya, yung pong ating mga kaibigan na mga hindi Adventist, hindi nangingilin ng araw ng Sabbath, para patunayan na linggo na niya talaga at hindi na Sabado. Pero kung yung titingnan mga kapatid, nag-agree naman sila o sila na may sumang-ayon na sa lumang tipan ay Sabado daw talaga, no? Pagdating lang daw sa bagong tipan, hindi na Sabado kundi linggo na, mga minamahal na mga kapatid. So atin po itong alamin, talagang totoo ba na pinalitan na yung Sabado ng linggo ayon sa Gawa 27 at ayon sa mga binabanggit nila, mga kapatid, may mga Baptist, Pentecostal, nung ako po nag-aaral nung college sa public school, may mga naging kaklase ako ng mga pastor ng Pentecostal. Baptist, no? May mga kaklase ako diyan at may mga kaibigan ako mga pastor ng UCCP o yung tinatawag natin United Church of Christ in the Philippines. Ang tawag kanila ay Reverend, no, mga kapatid. Ganun din ang kanilang paninindigan kaya meron silang Sunday yung kanilang pangilin, mga minamahal na mga kapatid. Manapay atin pong sisimulan na at para po hindi na po tayo magtagal, no? Gawa Kapitulo 20, versikulo 7. Sabi riyan, at ng unang araw ng isang linggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. So ito po yung binanggit nila mga kapatid on the first day of the week, no? Ay sabi nila they gathered together to break bread mga kapatid. Sapagkat ang sabi nila, si Apostol Pablo nga daw ay aalis kinabukasan at ang kanyang speech o kanyang pananalita ay umabot hanggang hating gabi mga kapatid. Ilagay natin sa King James Version dahil mayroon silang binabanggit dyan no? Sa King James Version mga kapatid, sabi riyan, and upon the first day of the week, yun ang kanilang binabanggit mismo o lagi para patunayan na linggo na nga niya at hindi na Sabado, the first day of the week when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So dito mga kapatid, sa English ay mayroon pinapapansin na kayo dyan na the first day of the week, and then the disciples came together to break bread, no? And then si Pablo nangaral. So mayroon kayo binabanggit yan at tomorrow ay mayroon, kinabukasan mayroon siyang aalis na siya. Ayun naman po sa Good News Bible, please notice mga kapatid, may mga highlight po yan at pansinin niyo kung ano po yung pagkakaiba. Sa King James Version, may binabanggit na first day of the week. Pagdating sa Good News Bible, mayroon tayong mababasang ganito. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight, since he was going to leave the next day. So dito mga kapatid, almost same lang naman, pareho lang yung verse pero karoon lang ng difference sa translation. Napansin niyo yung simula, yung King James ay first day of the week. Dito ay on Saturday evening. We gathered together. At alam naman natin yung author nitong Acts, ng Book of Acts, ay isang Gentile na si Luke, mga kapatid, na ang sabi rito, we gathered together for the fellowship meal. Bakit fellowship meal ang binanggit? Ito kasi ayon sa mga scholar, mga kapatid, ito ay farewell speech kasi ito ni Pablo. Nung nasa Troas yan, na sila'y aalis mga kapatid, ay farewell speech at parang meron silang parang farewell party ang dating, no? At si Pablo ay nakipag-usap sa kanila sa mga tao, reason together or nangaral, at umabot ito hanggang hating gabi, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, atin po yung papansinin dahil gumagamit din po sila ng Greek Bible para ipakitaan niya na yun daw talaga ay linggo na dahil ang linggo din daw ay bagong Sabat o Christian Sabat. Alam niyo mga kapatid, bago tayo mag-conclude, dapat alam muna natin kung mayroon ba talagang ganun, mga kapatid. Kasi may mga taong nagsasabi po na
meron anyang Sabbath na mga Hudyo. Meron namang Sabbath na mga Kristiyano. Sa akin pong pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, wala akong nabasa na ang Sabado ay Sabbath ng mga Hudyo. Wala akong nabasa sa Biblia. O yung Sabbath na seventh day ay Sabbath for the Jews only, mga kapatid. At yung Sunday is the Sabbath for Christians. Wala akong nabasa ganun sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Lalo na doon sa mga standard na yung mga translation na malapit sa original. Wala akong nabasa ganun, mga minamahal na mga kapatid. Manapa, ang nabasa ko sa Exodus 20 verses 8 to 11, yung seventh day, lalo na sa sa tinatawag nating verse 10, mga kapatid. Siguro basahin natin dito, hindi na natin nalagay diyan. At least bigyan natin ng pansin, mga kapatid. Yung bang seventh day Sabbath, para ba yun Sabbath lang ba yun sa mga Hudyo? Pakinggan natin yung verse 10. Sabi rito, Exodus 20 verse 10, mga kapatid. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ano ang seventh day? Sabbath of the Lord thy God. Ito palang seventh day ay Sabbath ng Panginoon nating Diyos, mga kapatid, na siyang ibinigay sa atin. Ngayon, meron kasing pagtututol, mga kapatid, dahil meron na niyang tinatawag dyan sa Acts 20 verse 7 na Meaton Sabbaton. Ayan, no? Pakita natin sa screen. Ayan. Kung inyo napapansin, mga kapatid, dyan po sa Greek text, ang sabi dyan, and that Meaton Sabbaton, sunigmenon, ton matiton, klasay arton, mga kapatid. So yung binabanggit dyan, yung ating binabanggit sa taas, meron po diyang Meaton Sabbaton, meron din namang sunigmenon, at meron din binabanggit dyan na ton matiton, klasay arton. At kung inyo pong napapansin sa baba, mayroong nakikita kayo dyan, mga kapatid, na misonokteo, no? Misonokteo, mga minamahal na mga kapatid, na binabanggit dyan na midnight, mga kapatid. So therefore, meron binabanggit dyan na Meaton Sabbaton. At meron din namang sunigmenon, mga kapatid, at meron ding ton matiton, klasay arton. Yung pong klasay, break, tapos yung arton, bread, mga kapatid. Yung ton matiton, yun yung mga disciples na kasama ni Apostle Pablo, no, nung nag-gather together sa lugar na yon. At mayroong binabanggit dyan, mga kapatid, na sonegmenon na galing sa root word ng Greek na sonago, nang ibig sabihin, mga kapatid, to gather together. No? So yung palang sonegmenon, to gather together. So yung sonago o yung sonegmenon na nandito sa actual Greek, mga kapatid, hindi siya sinagoga, kundi ito po ang nangangahulugan nitong pagtitipon. Yung pagtitipon, mga minamahal na mga kapatid, hindi ito nangyayari lang sa sinagoga o hindi lang nangyayari sa isang place. Sapagkat in the Bible, there are so many places na binanggit kapag Sabbath nagkatipon sila. Like for example, Acts 16:13. Along the river sila, mga kapatid, no, sa tabi ng ilog o sa tabi ng ilog yata yun o may mga punong kahoy. Nagkatipon sila, mga kapatid. That was Sabbath day, mga kapatid. Pero madalas sa sinagoga. Pero yung pong sunago, ang kahulugan niyan, mga kapatid, to gather together, no? At kung inyong titingnan, mga minamahal, ito kasi banat nila ay Meaton Sabbaton, first day of the week anya. So kung inyong titingnan, mga kapatid, bakit may mga scholars na nagsalin ng tinatawag nating Saturday evening, no? May mga translator of the Bible na nagsalin ng Saturday evening. Why? Because sa atin pong counting, mga kapatid, ang counting po pagka-biblical ang pag-uusapan, pagka po Sabado na ng hapon at sunset na, considered as first day of the week, pero ang tawag pa rin yan, mga kapatid, ay Saturday evening. Either Saturday evening or first day of the week ang tawag, mga minamahal. So, there's nothing problem on that, mga kapatid. Pero, dyan ba sa talata, mayroon kaagad tayong ipapansin. Dyan ba sa talata, may sinabi ba dyan na itong first day of the week ay kapalit na ng Sabado na seventh day of the week? No, mga kapatid? Meron bang ganon? Wala tayong nabasa. Pangalawa, meron ba sa talatang ito binabanggit na every first day of the week we gather together to keep it holy? Wala rin. Wala rin tayong nabasa dyan, mga kapatid, na
bawat unang araw ng Sanlinggo o tuwing yun, unang araw ng Sanlinggo, nagkatipon kami upang ingatang banal ang araw na ito, yung unang araw ng Sanlinggo. Wala rin mga kapatid. And then, kung ating titingnan mga kapatid, yung pagtitipon nila not to keep it holy. Yung pagtitipon nila ng first day of the week o yung Saturday evening mga kapatid, ay kung ating titingnan ay nagkatipon hindi para mangilin. Okay, take note. Nagkatipon sila, ang sabi dito, para sa fellowship meal mga kapatid o yung tinatawag nating to break bread, at yung sa verse 11 yan, kinain nga nila kasi aalis si Apostol Pablo. O, basahin natin mga kapatid para maging klaro sa ating mga taga-subaybay. Gawa Kapitulo 20, versikulo 11. Ito po ay kadugtong lang mga kapatid, baba lang ito ng 7. Ang sabi rito mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Verse 11. Nang si Pablo ay makapanhik na at makapagputol-putol na ng tinapay at makakain na. So they ate together mga kapatid noong bread na yon. Nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sa sumikat ang araw. Pagkatapos siya ay umalis na, mga minamahal na mga kapatid. So yung pagkipag-usap niya, umabot ng hating gabi, nahulog si Eutico, yung isang binata na nakapakinig sa kanya, umabot kasi ng hating gabi yung speech niya, matagal. So naantok, tinalo ng antok, nahulog, namatay. Mga kapatid, pero ang sabi niya Pablo, hindi siya namatay, yung buhay nasa kanya, sabi ni Apostol Pablo. At bumalik nga naman ang buhay ng Eutico. And then, nagputol-putol sila ng tinapay. So dito mga kapatid, hindi ko mo nagkatipon ay i-considered na ito na kapalit ng araw ng Sabath. At hindi ko mo nagkatipon ay nangili na. At hindi ko mo nagkatipon ay ibig sabihin ito mga minamahal na mga kapatid, ay kapalit na sa tamang araw na ibinigay ng Diyos. Dito malaki pong kamalian mga kapatid. Una, gusto nating banggitin. Una, ang Sunday or yung tinatawag nating first day of the week, never mentioned by Christ in His earthly life mga kapatid, nung nabubuhay pa sa lupa. Never mentioned by our Lord Jesus Christ yung Sunday or the first day of the week, na kailanman hindi nagbanggit si Kristo na yung Sunday dahil ako'y nabuhay, ay ito na ang kapalit ng araw na Sabbath. Yung Sabbath na seventh day, hindi na yon ang banal. Ito na yung first day. Walang binanggit si Kristong ganon. Ito na yung kapalit. Wala mga kapatid. Walang nabasang ganon. At kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, ayon po sa, dahil yung binabanggit nila yung Miaton sa Baton, ayon po kay Freiburg Lexicon, isa po itong lexicon sa Greek mga kapatid, sa Freiburg Lexicon, number 24108, yung pong Sabaton, may dalawa dyan na binabanggit mga kapatid, no? Yung to Sabbath. Sabi dito, strictly ceasing from labor or rest mga kapatid. Mayroon dyan binabanggit na mga kahulugan. Yung pong Sabaton mga kapatid, both singular and plural used for the seventh day of the week. Close and open parenthesis, Saturday. Ayan, ayon po yan kay Freiburg mga kapatid. And then, kung ating titingnan, pwede palang gamitin, refer o tumutukoy sa ikapitong araw ng isang linggo, yung Sabado. Kaya merong Sabaton. At ginamit din yung singular and plural as a designation for the span of the 7 days. Mga kapatid, 7 days week. Mga kapatid, yun yung example dyan sa Matthew 28:1, mga kapatid ko, na may binanggit din dyan na Miaton Sabaton o yung Sabaton mga kapatid. Bakit pinag-uusapan dyan? Balik muna natin. Bakit sa Matthew chapter 28 verse 1, meron dalawang Sabath na binabanggit? Bakit? Kasi yung pong unang Sabath na binabanggit dyan, mga kapatid ko, if you read it in Greek mga kapatid o sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, Mateo 28:1, pakinggan ninyo mga minamahal na mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ng Sabbath, meron pong Sabbath na binabanggit dito, so ito yung 7th day. Sa pagbubukang liwayway, kasi may comma, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, Sabbath din nakalagay dito mga kapatid sa Greek, no? O Sabaton. Sabi nila, dalawang Sabbath dyan. Hindi. Yung isang Sabbath dyan, yun yung first Sabbath na binabanggit, yun yung 7th day na ipinangilin ng mga alagad o ng mga tagasunod ni Kristo.
At yun namang isa na Sabaton na binabanggit dyan ay tumutukoy yan, sabi dito, it designate for the span of 7 days week, mga kapatid. Ibig sabihin, first, nagsisimula ng pagbubukang liwayway ng unang araw ng sa linggo, referring po sa span, sabi rito, span ng 7 days week, sabi ng Greek lexicon ni Freiberg, mga kapatid. So hindi ito ang Sunday ay Sabat na nakapalit ng Sabado. Hindi pala, mga kapatid. And then, meron binabanggit din sa baba na yung Meaton Sabaton o yung binabanggit na the first day of the week, mga kapatid, ay yun din yung binabanggit din dyan yung unang araw ng sanlinggo, no, mga kapatid. At mayroon din binabanggit, mga kapatid ko, na yung nasa Acts 1:12 na isang Sabat kong lakarin, yun po yung pag-journey, mga kapatid, ayon din sa kay tinatawag nating Freiberg. Ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, denoting the distance the traditional law allowed a Jew to travel on Sabbath, mga kapatid. So ito po yung distance ng, sabi niya, literally Sabbath days journey, cubits or paces, about 800 meters or 875 yards. Yun yung calculation, mga kapatid, na pwedeng ikapit doon sa salitang Sabaton, mga kapatid. And then kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid ko, ay sabi nila, dapat linggo na. Dapat linggo kasi nagkatipon nga yung mga alagad noong kasama si Apostol Pablo sa Gawa 27. Ang ating tanong, yan bang Gawa 27, binanggit ba dyan na tuwing unang araw ng Sanlinggo o every Sunday, nagkatipon sila to keep it holy, mga kapatid? Ito yung challenge natin. Bakit i-challenge natin na to keep it holy? Sapagkat kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, kumuha kasi ako ng tinatawag nating Greek translation, mga kapatid, doon sa Old Testament, sa Hebrew, yung Greek translation noon, ay ang ganito nakalagay, mga kapatid, ten hemeran ton sabaton agiazen o hagiazo, to make it holy, mga kapatid. Yung pong 7th day of the week, mga kapatid, o yung pong Sabbath, mga kapatid, Sabbath day, ay to make it holy. Yung bang nasa Gawa 27, ginawa bang banal iyon? O gagawin bang banal na mga apostol? O ipinangilin ba nila yon bilang banal na araw? Wala akong nakitang ganun, mga kapatid. So malayong magkaiba, mga kapatid. Yung pong nasa 28 ng Exodo at yung binabanggit, mga kapatid, dito sa 20 verse 7 ng Acts, mga minamahal na mga kapatid. Halimbawa, kung ating titingnan, mga kapatid, ang nakalagay sa Acts 20 verse 7, Meaton Sabaton, nag-gather lang sila for the fellowship meal bago umalis si Apostol Pablo kinabukasan. And that was Sunday, mga kapatid, first day of a week, araw na yon nung siya umalis. Ngayon, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, hindi ito every Sunday sila nagkatipon. Walang talata o walang nakalagay na translation sa Acts chapter 20 verse 7 na every Sunday o yung binabanggit dyan na katamian sabaton, mga kapatid. Pagka binabanggit dyan yung pong katapan o katapas sabaton, miyan sabaton. Halimbawa, binabanggit dito sa kay Freiberg lexicon, ang sabi rito, mga minamahal, kapag ka pinagsama yung binabanggit na katamian sabaton or every Sunday, dapat ganun ang mangyari, mga kapatid. Pero hindi Hindi binanggit yan, mga minamahal, yung pong katamian sabaton sa Acts 27. Binanggit ito sa unang Korinto 16:2 na tuwing unang araw ng Sanlinggo, ginamit din nila ito, yung 1 Corinthians 16:2. Ginamit din para patunayan nila na, tuwing linggo na nga yung pagtitipon at pagsambat, pangingilin. Mali. Bakit? Kasi yung unang Korinto 16:2, mga kapatid, na ikinapit para patunayan nila yung Gawa 27, ay out of context. Bakit out of context? Dahil if you study the verse in 1 Corinthians 16 verse 2, mga kapatid, itong binabanggit ni Apostol Pablo na katamian sabaton, anong tuwing unang araw ng Sanlinggo, hindi para mangilin, hindi to keep it holy, mga kapatid, kundi maglaan ng ambagan para sa mga banal sa Jerusalem, mga kapatid. O, pakinggan ninyo, hindi para mangilin. Kaya mali yung pagkagamit, mga kapatid. Mali. Ito, basahin natin. At least mapansin ninyo at masundan ninyo yung ating sinasabi, mga kapatid. O dito, unang Korinto 16:2, mga kapatid. Sabi rito,
Abuluyan ito hanggang 3. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Ambagan pala to o abuluyan mga kapatid. Ambagan ito para sa mga banal sa Jerusalem o verse 3. At pagdating ko, ang sinumang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapadala ng inyong abuloy sa Jerusalem. You see mga kapatid, have you noticed na walang pagsamba dito, walang pangingilin mga kapatid. Walang pangingilin bilang banal na araw yung Sunday, kundi naglaan o nagbukod ng abuloy o ambagan para sa mga banal sa Jerusalem. So hindi siya pwedeng ikapit, mga minamahal na mga kapatid ko. At wala rin akong nabasa na Sunday na yung banal na araw ng Sabbath. Kaya sa dami, ako mga kapatid, dati po akong Katoliko, no? Nakakausap ko na rin po, there's no difference yung pong Baptist, yung pong mga Pentecostal, no? In fairness to them, yung mga INC, Jehovah's Witnesses, mga kapatid, they both keep the Sunday as Sabbath nila mga kapatid, no? Kung yung titingnan, pagka Sunday, nandun sila sa kanilang mga simbahan. So dito mga kapatid, kapag inyong titingnan, minsan yung iba na mga marunong sa Greek na ibang mga relihiyon o ibang mga denomination, ginagamit yung Sabaton para sabihing Sunday na mga kapatid. So, kung inyong titingnan, sa pag-translate ng Greek text mga kapatid to English, dapat i-consider first yung context, then yung proper translation, yung proper words na dapat gamitin mga kapatid. Yung iba, kung makatranslate lang o kung mabasa na, o yun na kaagad. Mali. Maraming rules ang Greek mga kapatid no? Maraming rules ang Greek mga kapatid. At hindi basta-basta mabigyan ng conclusion yan mga minamahal na mga kapatid. Ayon pa nga sa critical preachers homiletical, may binabanggit mga kapatid sa critical remarks niya, Acts chapter 7 verse 20 verses 7 to 12. Ang sabi niya, the first day of the week, literally the first of the Sabbath. So binabanggit niya na first of the Sabbath, yan yung mga kapatid na Sabaton na binabanggit niya, no? As in 1 Corinthians 16:2, meaning not to one of the Sabbath or Jewish festivals, but on the first day of the week. So yung palang mga kapatid na first day of the week o Sabaton na binabanggit na literal na isinalin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na the first day of the Sabbath o the first of the Sabbath, ang kahulugan pala doon, sabi ng Preacher's Homiletical Commentary, on the first day of the week, the term Sabbath being put for the period between 7 days, mga kapatid. Kita ninyo? So, napansin ninyo mga minamahal na mga kapatid, yun palang miyaton Sabaton ay pwedeng Sabado, pwede ring isang linggo, at pwede ring yung isang lakbay na parang Sabat ang layo, isang Sabat lakbayin. Mga kapatid, yung pong binabanggit diyang Sabaton. So, hindi mo kagad i-translate yan, uy, Sunday na. Mali. No, dapat natin yan, ibalik natin yan doon sa tamang paraan ng pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, when He was still here in earth, mga kapatid, ay meron siyang binanggit ayon po sa God's Word version, yung pong Sabbath doon, mga kapatid, ay isinalin po ng God's Word version na translator na day of worship. Ang sabi niya ay ganito. Pakinggan natin ha. Ang sabi niya mga kapatid, yan, sabi diyan, then he added, the day of worship was made for people, not people for the day of worship. So kung ito makita mga minamahal na mga kapatid, ay binabanggit diyan na yun anyang day of worship o yung Sabbath, day of worship ang salin was made for people. Kanino ginawa yung day of worship, araw na pagsamba o yung tinatawag nating araw ng Sabbath? Ginawa para sa tao. At alam niyo ba yung salitang people doon mga kapatid? Sa Greek, kung inyong titingnan ay anthropos mga kapatid. Anthropos, ibig sabihin mankind or human being. Therefore, if you are a human being, mga minamahal na mga kapatid, then you should keep the Sabbath. Bakit? Kasi yung pong Sabbath or yung day of worship, ang tawag dyan mga kapatid, araw ng pagsambat, banal na araw yan, ay ginawa yan para sa tao, mga kapatid, no? Anthropos, if you consider yourself as a anthropos, as a human being,
kasama ka sa mangingili ng Sabbath. Ang problema, bakit tututulan natin yung utos ng Diyos at doon natin gagawin yung mga bagay na hindi utos ng Diyos? Mga kapatid, may utos ba si Kristo na linggo na ang dapat nating ipangilin bilang banal na araw at bilang Sabat? Wala akong nabasang ganun, mga kapatid. Walang utos ang Panginoong Jesucristo ganun. Ang mga apostol, wala rin namang sinabi, ayon sa sinalita ng Panginoon sa akin, linggo na ang dapat na ipangilin at hindi na Sabado. Walang ganun, mga kapatid. At may mga challenge pa yung mga kaibayo natin sa pananampalataya na meron ba kayong mababasa na nag-gather, nag-worship together yung mga Christians ng araw ng Sabbath? Aba, in any translations? Meron. Ito, meron po. Basahin natin. Sabi dyan, Acts chapter 13, verses 42 to 44 in Contemporary English Version. Sabi riyan, mga kapatid, as Paul and Barnabas were leaving the meeting, the people begged them to say more about the same things on the next Sabbath. Di Sabbath ito, nagkatipon sila. Verse 43, after the service, nakita nyo, after the service, many Jews and a lot of Gentiles who worship God went with them, mga minamahal na mga kapatid, went with them. Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God who had been so kind to them. And verse 44, it says, the next Sabbath, almost everyone in town came to hear the message about the Lord. Mga minamahal na mga kapatid. So, as you notice, mga kapatid, in this version, Contemporary English Version, ay si Pablo at si Barnabas dito, mga kapatid, ay magkasama, no? And then, we're leaving the meeting. Ito yung meeting, no? Ito yung pagsamba ito kasi araw ng Sabbath, mga kapatid. Kaya nga, verse 43, after the service. So, pagkatapos ng pagsamba, marami sa mga Hudyo, ito po yung mga na-convert na mga Christian, Jew na ito, at yung mga Gentile dito, mga Christian na, sapagkat they accepted Christ already as their Lord and Savior, as the Christ who died for because of them, mga kapatid, for them to be saved, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, after the service, many Jews and a lot of Gentiles who worship God, sumamba sa Diyos, went with them. Nakita ninyo, mga kapatid. And Paul and Barnabas begged them to all to remain faithful to God who had been so kind to them, mga kapatid. And verse 44, it says, and the next Sabbath, hindi naman sinabi din on the next Sunday. Actually, mayroong translation ng Katoliko yung salin ni Trinidad, yung pula na bagong tipan. Sabado nakasalin dito, mga kapatid. Sabado ang salin. Find that Bible translation, mga kapatid, in the Philippine Bible Society. Merong ganun, mga kapatid. Sabado ang nakalagay, mga kapatid. And almost everyone in town came to hear the message about the Lord. So nakita ninyo, halos buong bayan pumunta para makinig ng salita ng Diyos. And that was Sabbath, mga kapatid. Meron ba? Meron. Nagkatipon sila. Ito pa. Itong version na ito, God's Word version, mga kapatid. God's Word version. Sabi riyan, as Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak on the same subject the next day of worship. Kita niyo, mga kapatid, sa sunod na araw na pagsamba. Verse 43, when the meeting of the synagogue broke up, many Jews and converts to Judaism followed Paul and Barnabas. Paul and Barnabas talked with them and were persuading them to continue trusting God's goodwill, mga kapatid. And verse 44, on the next day of worship, kita nyo, next day of worship, almost the whole city gathered to hear the Lord's word, mga kapatid. Kita ninyo, mga kapatid ko. Ito'y matibay na ebidensya na yung mga talagang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga converted nila Apostol Pablo, ganun din. Si Apostol Pablo, isang Hudyo, mga kapatid. Pero si Apostol Pablo ba, ay Sunday na yung sa kanya? Hindi. Pakinggan ninyo. Si Apostol Pablo mismo, hindi Sunday. Ito. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went on Thessalonica. A Jewish meeting place was in that city. Mga minamahal na mga kapatid. And then, so as usual, Paul went there to worship. And on 3 Sabbath, he spoke to the people. He used
the scriptures, mga minamahal na mga kapatid. So kung yung titingnan mga minamahal, mga suki namin mga taga-subaybay, si Pablo sumamba. Kung si Pablo nito ay hindi na Sabbath keeper, ba't siya pupunta roon para sumamba? Pwede naman siyang mangaral sa labas, mga minamahal na mga kapatid. So ito'y malaking tinatawag nating mga kapatid na patunay o ebidensya na kung saan Apostol Pablo, yung mga pinangaralan nila, mga converted to Christianity, mga kapatid, Hudyo man o Hintil, magkasamang sumamba. Araw ng Sabat yun, mga kapatid. Kaya nga, even sa Old Testament, mga kapatid, sa Good News Bible, may mga foreigners. Pag sinabing foreigners, not belong to the Israelites or the Israelite people, mga kapatid, o Israel, mga kapatid ko. Sabi riyan, Isaiah 56 verse 6, may binabanggit dyan na napakaganda eh. And the Lord says to those foreigners or her Gentiles who become part of His people. Kita nyo? Become part of His people. Who love Him and serve Him, who observe the Sabbath and faithfully keep His covenant. Kita nyo mga kapatid, yun anyang mga foreigners, mga dayuhan, hindi yun mga Israelita ha, na become part of His people, naging bahagi ng kanyang bayan. Tayo mga kapatid, spiritual Israeli tayo, na umibig sa Diyos at naglingkod sa Diyos at nangilin ng Sabat. O kita nyo mga kapatid, meron talagang hindi mga Israelita nangingilin ng Sabat. Those who want to become part of God's people, mga kapatid. Those who want to become part of God's holy people, mga kapatid. Kita ninyo, who love Him, serve Him, observe the Sabbath. O kita nyo mga kapatid ko. Kaya nga, kung ating titingnan, yung pong Sabbath ay tinawag ng Diyos na may holiday. Yung Sunday ba, tinawag ni Kristo na may holiday? O yung bang Sunday, tinawag ng mga apostol na this is the Lord's holiday? Meron bang ganun mga kapatid? Meron bang version ng Bible na nagsasabi o ng translation na ang Sunday is the Lord's holiday? Okay? The Lord's holiday. Wala mga kapatid. Pero yung Isaiah 13, yung pong Sabbath, yung day of worship, pakinggan ninyo anong sinabi dyan ng Diyos mga kapatid. Sabi riyan, if you stop trampling on the day of worship and doing as you please on my holy day, kita nyo sabi ng Diyos, my holy day, if you call the day of worship a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way, by not going out when you want, and by not talking idly, mga kapatid. Nakita ninyo, mga minamahal na mga kapatid? Pinakikita ho dyan, mga kapatid, na ang day of worship, tinawag ng Diyos na my holiday, aking banal na araw. At sinabi pa dyan na Lord's holiday honorable. Meron bang sinabi na yung linggo, banal na araw ng Diyos? Wala. Wala mga kapatid, no? Walang-wala. Kaya nga, ang Isaiah 56 verse 2 ay maliwanag na katibayan na yung nangingilin ng Sabat, ang sabi dyan, mapalad mga kapatid. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin mga kapatid at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan mga kapatid ko. Nakita ninyo, yung tinawag dyan na mapalad, yung nangingilin ng Sabat. Wala akong nabasa sa Bagong Tipan, yung nangingilin ng linggo mapalad. Wala mga kapatid eh. Wala. Huwag nang ipagdiinan yung mali. Mga kapatid, dahil ang mali ay mali at kailanman hindi maging tama yan. Ang utos ng Diyos, Sabado, gawin mong linggo. Ang utos ng Diyos, 7th day, gawin mong first day. How come mga kapatid? Sino ba susunod? Ang Diyos o ikaw? Hindi mga kapatid, hindi tayo masusunod. Ang Diyos mga kapatid ko. Kaya nga, itong example natin kanina mga kapatid, ito example natin kanina, Acts chapter 16 verse 13, kung inyong titingnan mga kapatid ko, on the day of worship, we went out of the city to place along the river, where we thought Jewish people gathered for prayer. We sat down and began talking to the women who had gathered there, mga kapatid. So, gathered there mga kapatid, binabanggit dyan, yung mga babae, kasama si Lucas dito,
kung mayroon bang dako mapagtitipunan sa tabi ng ilog, mga kapatid, at manalangin, ang sabi riyan, mga kapatid, day of worship. Si Lucas, hintil naman ito, pero when he became a Christian, mga kapatid, no? When he converted to Christianity, nakita ninyo, nangingili ng Sabbath, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, hindi Dominguista, mga kapatid, kundi Sabbath keeper. I'm just wondering, mga kapatid, kasi nung ako po'y Katoliko, no? In fairness sa mga Katolika, yung pong nung ako'y Katoliko, mga kapatid, yung pare namin, tinanong po namin, no? Bakit po Linggo ang ating pagsamba? Yung nakalagay sa Biblia, may Biblia ang Katoliko kasi Sabado nakalagay, mga kapatid. No? May Biblia ang Katoliko, those who are Catholic before, no? Former Catholics, may mga Biblia pong Katoliko na ang salin Sabado. Sabi nung pare, Sabado naman talaga. Kaya nga nagmimisa ako ng Linggo dahil Sabado nagpapahinga ako. Mga kapatid, kita niyong kaibahan. Bakit hindi itinuro? Ay yung kanilang kinakanta tuwing mahal na araw, mga kapatid. O, bigbigay tayo ng dagdagan, mga kapatid. Tuwing mahal na araw, kung inyong titignan, mga kapatid, kinakanta nila yan, oh. Kinakanta nila yan. Sabi riyan, nung sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. When God starts to create the world, it was Sunday, mga kapatid. Sabi nila, kanilang aklat. Tinituod siniyasat ng Santa Iglesiang Dilag ang sa Henesis na sulat, anya'y pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 ang gawin ng tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Sino nagpapasunod sa atin? Diyos na maawain. At kaya ipinagbili na talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Kita nyo, mga kapatid, sino ang nagbigay nito na para sundin natin? Ang Diyos. Sabi ng Diyos dito, pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Kaya ipinagbilin na talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Dapat pinalitan na nila ito, no? Kung Sunday na, dapat pinalitan na nila yung pasyong mahal nila. No? Ito po ay mga references ng mga Protestants at Catholics para i-prove natin na Sabado talaga, hindi Linggo eh. Kaya hindi matibay na basihan yung Acts 20 verse 7. Wala. No? Wala, mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid, pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Kaya ipinagbili na talimahin at sundin. Ang Linggo'y ipangilin. Walang ganun eh. Ang nakalagay, Sabado, mga kapatid. At yung Sabado, kailanman hindi naging Linggo. Sabado nga eh. No? Ang kasunod ng Biyernes, Sabado. Wala akong nakita ang kasunod ng Biyernes, Linggo. Mali ang bilang pag ganon. Tuturuan natin, mga kapatid. Yung kanilang cardinal, si James Cardinal Gibbon, sa kanila pong libro na The Faith of Our Fathers, 88th edition, page 89. Ang sabi nila riyan, no? Sabi ni Cardinal Gibbons, mga kapatid, but you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Kita nyo, mga kapatid? Sabi ni Cardinal Gibbons, mga kapatid, ngunit basahin mo ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis at wala kang matatagpuan kahit isang linya na nag-otorisa ng kabanalan ng Linggo. Wala. Ang Biblia ay nag-utos ng religious observance, mga kapatid, upang hingilin araw ng Sabado. Araw na kung saan kailanman hindi namin ipinangilin. Kita nyo, mga kapatid. Nasa authority ito nila, mga kapatid. Challenge ito, mga kapatid ko. Okay, dito tayo sa kay Dwight L. Moody. Hindi ito Katoliko. Dwight L. Moody. Sabi rito, the Sabbath was binding in Eden, and it has been a force ever since. Sabi niya, hindi naman ito Sabbath keeper, mga kapatid. This fourth commandment begins with the word remember, showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tables of stone at Sinai. How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other 9 are still binding? O kita nyo, ito yung napakalaking katanungan ni Dwight L. Moody, mga kapatid. Bakit? Ito ang Sabbath ay talagang nasa Eden na. At it has been enforced ever since, sabi ni Dwight L. Moody, hindi ito Sabbath keeper, pero yun ang sinabi niya.
At yun na niyang fourth commandments ay nagsimula doon sa salitang alalahanin mo. Remember, ito'y nagpapakita na yung Sabbath niya ay talagang umiral na bago pa man isulat ng Diyos ang 10 utos sa papan o sa bato o sa dalawang tapyas na bato doon sa bundok ng Sinai. At paano niya yung mga tao nag-claim na itong araw ng Sabbath ay winala na, pero tinanggap naman nila at inamin na itong siyam ay umiiral pa at pinapasunod pa. Kita nyo? Sabbath lang talaga ang galit na galit sila. Alam nyo ba yung kaaway ng Diyos? Galit na galit niyan sa utos ng Diyos, mga kapatid. No? Napakalaking problema niyan. Sabi ni John Wesley ganito. Yan o. John Wesley. But the moral law, sabi niya, contained in the 10 Commandments and enforced by the prophets, mga kapatid. He or Christ did not take away, o hindi daw inalis ni Kristo. It was not designed for His coming to revoke any part of this. This is a law which never can be broken. O hindi daw talaga masisira ito. 10 Commandments, ito yung moral law eh. Every part of this law must remain in force upon all mankind, including the Sabbath, mga kapatid, every part and in all ages, as not depending either on time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of God and the nature of man and their unchangeable relation to each other, mga kapatid. So dito nakikita natin, Katoliko, Protestante, inaamin nila yung Sabbath still binding in Christians, mga kapatid. Ang Sabado, umiiral pa. Mula sa Biblia hanggang referensya, mga kapatid, hindi nagbabago, mga kapatid ko. Yung Gawa 27 na kanila pong ginagamit para patunayan, challenge nyo, yan ba'y araw na banal? Sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo na ginawang banal na ang linggo at kapalit ng Sabado? At yan ba'y sinabi ng mga apostol na tuwing araw ng linggo magkatipon tayo para pakabanalin? Wala rin, mga kapatid. Sinabi ba dyan na manghilin kayo ng linggo? Wala rin, mga kapatid. Kung wala, ba't ayaw natin sundin yung utos ng Diyos? Ba't ang sinusunod hindi utos ng Diyos, mga kapatid? Alam nyo, pagka ginagawa mo hindi utos ng Diyos at parang ginajustify mo na utos ng Diyos, may binanggit ang Panginoong Jesucristo dito sa Marcos, Kapitulo 7, versikulo 6 hanggang 9. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Sabi riyan, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Verse 7, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. O kita ninyo, utos ng tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. O kita nyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo nagsalita rito Nilisan, iniwan, tinalikuran ang utos ng Diyos. Sinunod yung mga utos ng tao. Kita nyo, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pedro, Gawa 5:29, sa Diyos muna kami sumunod bago sa tao. Dito sa kanila, sa tao na lang kami sumunod, imbis na sa Diyos. Mali, mga kapatid. Mali. Kita nyo, mga kapatid. Kaya nga yung Sabbath, tanda sa bayan ng Diyos Bakit? Kasi maliwanag na yung utos. Given na yung utos. Ayaw pa rin sundin. Kaya pili yung bayan ng Diyos Pili yung mga kilala ng Diyos. Yun lamang merong tatak, merong tanda, mga kapatid ko. At the best example na pupunta ka sa simbahan at mangilin, pupunta ka sa simbahan para sumamba sa Diyos. Gaya ng ating Panginoong Jesucristo, pupunta sa simbahan, mga kapatid, o sinagoga, araw ng pagsamba. O pakinggan ninyo, Ayan, Then Jesus came to Nazareth where he had been brought up. As usual, he went into the synagogue on the day of worship. He stood up to read the lesson, mga kapatid. So nakita ninyo, ang worship, mga kapatid, anytime niya pwede natin gawin. Pero yung day of worship, buong araw, pangingilin, mga kapatid, keeping it holy. Ano bang araw yon? Binasa natin God's Word. Dito tayo sa The Living Bible. Biblia Katoliko ito. Ito, The Living Bible. Ano salin nila?
When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo mga kapatid, napakaliwanag mga kapatid ko, even our Lord Jesus Christ, Saturday ang punta niya ng sinagoga, hindi Sunday. Ang mga alagad na mga babae nung namatay si Kristo, hindi naman pumunta ng simbahan ng linggo. Saan sila pumunta nung linggo? Sa libingan, mga kapatid. Dinalaw niya yung katawan ni Kristo. Kaya kung ating titingnan, napakalayo ng kaibahan, mga minamahal na mga kapatid. Ang Acts 20 verse 7, hindi basis para palitan yung Sabado tungo sa linggo, mga kapatid. Never mentioned in the Bible, never mentioned by Christ, never mentioned by the apostles na yung Sunday ay kapalit na ng Sabado at banal na yung Sunday. Walang ganon. Ang Sabado, kailanman, hindi yan babaguhin ng Diyos sapagkat ito'y tanda ng Diyos sa kanyang bayan. At ang sabi ng Diyos, yung Sabbath, 7th day yun, tinawag ng Diyos na aking banal na araw ng Diyos. Walang sinabi sa Biblia na yung Sunday, banal na araw ng Diyos. Walang sinabing ganon sa Biblia. Kaya, sana yung mga viewers natin na mga talagang tunay na nagsasaliksik ng katotohanan, sana magising kayo sa katotohanan. Kung kayo talaga naghahanap ng kaligtasan, open your Bible, mga kapatid. At istudihan niyo, pag-aralan niyo yung turo na yan. At yung turo na yan, na nasa Biblia, hanapin niyo kung anong iglesia ang nagtuturo diyan. Sabi ng Biblia, sa turo makilala. Pag ang turo hindi biblical, hindi yan totoo. Pag ang turo biblical, totoo yan. Hanapin niyo yung mga kapatid. And for sure, only the Seventh-day Adventist ay merong aral na ganyan, mga kapatid ko. No? Hanggang dyan lang muna ang ating pag-aaral.